Yo, 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 what's up? Good evening! Eto na, ang pagbabalik ng walang naghahanap. Tagal ko rin di nag-battle review guys, parang mga 5 months, 6 months. So ngayon na lang ulit, medyo na busy lang tayo pero try natin simulan ulit mag-battle review para ituloy-tuloy, maging consistent. Ayan, medyo subaybay pa rin naman ako sa battle rap, hindi lang talaga ako nagkakaroon ng time para mag-upload ng mga videos. Ngayon, balik tayo, okay? Andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe. Alam nyo na, syempre, lagi, love you. Para sa mga hindi naman, alam nyo na rin, fuck you. Okay, papanoorin natin ngayon. Medyo bago lang, kaka-upload lang recently. Ruffian versus JD, okay? Di ko pa siya napapanood, ngayon ko pala siya papanoorin mga battle sa zoning. Trivia lang, bago tong event na to zoning, nanood ako ng live first time sa Flip Top kasama ko yung mga tropa ko sa Universikulo. Yan, pinanood ko yung All Isa Buhay lineup kasi malapit lang dito sa amin yung Pasig lang yung venue sa Metro Tent. Tingnan natin, makakanood pa ako ng mga live events ng Flip Top. Pero ngayon, i-review muna natin yung battle nila Ruffian at ni JD. Ito na ulit, ngayon lang ulit ako magre-review ng battle at mag-upload. So let's go, huwag natin patagalin pa. Panalo tayo lahat. Yun lang naman yung Flip Top, Zoning 18, dito pa rin, Takeover Lounge, Katipunan QC, huling laban na ngayong gabi, isang pinakamalaking shoutouts sa lahat ng supportang Tunay Live, lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top, magingay para sa parating natin laban, oh. Yeah! At syempre, shoutouts pa rin sa lahat ng supportang Tunay Online. Kayo pa rin tuloy-tuloy na nagpapagasolina sa amin. At shoutout sa lahat ng Represent Collab, shoutout sa Flip Top official merchandise. Silipin nyo mga bagong disenyo, bagong zoning shirt at lahat-lahat. High Minds, Hype Beat, Crown Manila, Black Manila, Branded, Ulap, Linya-Linya, lahat ng mga tropa at tumutulong at sumusuporta. Boss Toyo nga pala, shoutout sa kanya. At sa kanan ko, Mariveles, Bataan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay JD. Galaxy, anigma ngayon, parang bulkan na biglang sumabog doon. Si Kera mang target, gusto nang alukin. Sa basketball daw bobo walang dating. Solid ng intro song ni ni JD Para siyang intro song ni Cripply kay Enigma, about kay Enigma. wala, Shin Mabalibago, kay Kuya Amon, Ma'am Ara, Wancho, Mark Sanoy, Warren Erickson, Hype. Para syempre, shoutout kay Ruffian. Shoutout. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Ruffian. We'd like to congratulate Drugs for winning the war on drugs. We'd like to congratulate Drugs for winning the war on drugs. We'd like to congratulate Drugs for winning the war on drugs. Ruffian, shoutout sa mga kasama ko sa Crown Manila, sa Black Manila at sa Shenyang Showmai ni MJC. At shoutouts daw sa merch ni Ruffian. Nanalo si Ruffian ng Si Lebron na may sungay yun Shoutouts daw sa merch ni Ruffian. Si Lebron nga na may sungay. Solid merch, Ruffian. Nanalo si Ruffian ng Coitos. Piliin niya mauna si JD. Tignan ang minuto dapat. Pahingan natin. Unang banat, Zoning 18. JD. Game! Game! Ang daming tumitira sa titi ni Kuya Dennis. Sinasabihang malambot, masyadong pabida. Hoy, kung di dahil sa tigas ng titi niyan, di matatayo tong liga. Bago ako magsimula, baka meron ka surprise quiz. Para ako ay pagdudahan. Mag-imbento ng kwento parang yung champion ng bulaan, pero wag na natin pag-usapan. Hassle naman! Kasi kahit anong gawin ko ngayong gabi, magmamatter na yan! Game! Game! Binigyan ako ng kalabang mahilig sa wrestling. Di na yan bago. Gusto mo tawagin mo ibang nag-wrestling dyan? Mag-Royal Rumble tayo. Mag-reference man ng ibang tao aking pagsasang-ayunan. Dahil pag tinanggalan ko ng kaluluwa to, baka sakaling matauhan. Di mo to kapanahunan, di mo ko maaabutan. Pasensya ko, tsaka hininga mo, sabay-sabay maglalagutan. Tugmaang walang hanggan, wala mang rhymestone. Malinaw kada shots na parang iPhone. Naka-live on kay Kuya Kems na parang icon ka na. Pantig o dasmala, icon. Kung layong katol, panis na bygone. Kung ako nakakasawa, patay sa python sa kanyang
talagang wasakan ng karir. Walang tusawang mga punch, parang agoti na cashier. Okay. Intro ni JD. Medyo ano lang kasi parang nilighten niya yung mood ng crowd eh. Nagsimula siya dun. Hindi niya tinamaan si Raffian, kay Kuya Dennis siya nag-focus sa intro niya, no? Tapos bigla niyang pinaulanan ng references dito si Raffian na may kasamang multi. Ay yung mga narinig ko. Hindi lang ganun kalalalim eh. Pero ano eh, yung tipong magigets agad ng crowd. Ganun yung ginawa dito ni JD. Ano yan? Shots parang iPhone. Nakakasawa. Sawa, parang Python. Ganun yung mga references na narinig ko eh. Sarap ng combo head, para kang nagamon sa martilyo gang tapos gamit martilyo din. Usapang punchline count, alam mo men, sobrang basic mo, parang 1 to 10. Dali mong abutin, ako I spit fire, parang hydrogen. Di ka pormahead, mas mabigat mo sa kaya cargo head. Kahit si Enigma, di ka rin kaya arboren. Baka ipatawag ko si K-Ram, tas bigla ko silang pagkantutin. Di pa pala tapos yung multi niya, haba pala nun. Grabe yun. Medyo mababaw lang yung mga references niya. Hindi niya na pinalalim para gets agad ng crowd yung mga pinupunto niya. Medyo nakakatawa lang yung iba. Parang di mo alam kung malulupitan ka sa bars o matatawa kayo. Kagaya nung, ano yan? So, wasakan ng career. Sunod-sunod yung punches, parang cashier. Yun, mga ganun. Tapos dito nagtapos no kay K-Ram at Enigma. Comedy. Balik natin. Dali mong abutin, ako I spit fire, parang hydrogen. Di ka pormahead, mas mabigat mo sa kaya cargo head. Kahit si Enigma, di ka rin kaya arboren. Baka ipatawag ko si K-Ram, tas bigla ko silang pagkantutin. Ano, nasa yung mga kasama mo? Nasa yung mga kasama nyo dito? Tingin nyo diyang gagana? Sige lang, ipagkakasya! Dahil kailangan niyang katulong may katulong pagsakay ng ambulansya! Kaya nasan mga sumama sa putang inan to? O maluwag pa yung body bag? Kasya pa kayo! O baka sabihin paano kayong gagawin? Sige, igigiit ko na to. Hindi ganun kalaki yung body bag. Sadyang maliit lang tingin ko sa'yo. Hindi na ako nagsasyabu! Matinunang pumarito! Dala-dala lang kay Talino! Ngayon tignan natin kung kain ng talunin yung jading walang bisyo! Okay. Parang saktong 2 minutes lang yon yung kay JD. Ganda rin nung panapos niya. Dinamay niya yung tropa ni Raffian, no? Parang parody lang din sa, sinabi ni Tipsy D kay MZite, yung about sa body bag. Kasya pa kayo. Sinabi ni Tipsy D yun kay MZite nung pinaringgan niya, kinall out niya si Mot. Ayun. Tapos, ano pa ba? Ayun, yung sadyang maliit lang kayo. Yun yung niya. Pero sabi, may mga narinig ako mga past battles, parang mga tropa ni Raffian, mga bonjing daw mga malalaki raw mga sa sunugan yata yun, mga bonjing tinawag. Nakalimutan ko na. Pero yun. Maganda yung round 1 ni JD. Panoorin muna natin yung round 1 ni Raffian bago natin i-judge to. Round 1. Unang balas, pakinggan natin! Yo, mamamatay daw kasi nakakasawa, Python. Isa kang balagbag. Puta, paano ko mamamatay yung Python? Walang kamandag, tanga. Tapos, sama daw yung mga tropa ko. Yun pa ang gusto niyang matesting. Sinong tropa ko? Yung pinataya mo ng ending. Real talk, ayan, tanong yung tropa ko. Real talk. Okay, nakadalawang rebat agad si Raffian dun Mas malakas lang kasi parang totoo talaga eh. Hindi ko lang kung nagpapa-ending to si JD pero mukhang nadali yung tropa ni Raffian eh. Huling labang ko, boss! Oh. Real talk. Huling labang ko, boss! Si Saint Ice pinulbos, tas ngayon adik, bakit di mo ba napagtanto? Kahit gumamit larin pagtulog niyan ako. Nagsasabulang toko yung ice rocks pinulbo, magkaiba tayo ng pagdurog sa bato. Black hole na kumakain ng santo, laban sa estilo niyang pangpanahon pa ng dinosaur to, oo parikoy. Para sa adik mula outer space pa yung bato, saluhin mo asteroids, di mo inakalang sa gurupa ng galing yung offer by. Ngayong gabi, teacher ang magiging source mo, pre, na parang Walter White, JD. Teacher ang magiging source mo, pre, parang Walter White.
sa ano to, Breaking Bad na series. Si Heisenberg or si Walter White. Parang siya yung chemist na gumagawa ng mga anong drugs, no? Tapos yung estudyante niya yung parang nag-ano sa kanya nag-influensya sa kanya na pumasok sa ganung Hindi ko napanood yung Breaking Bad pero alam ko yung plot niya. So, ganun lang yung yung tingin ko doon, pagkakaintindi ko Tapos ang dami rin, puro double meaning. Ganda ng intro ni Raffian kay Saint Ice. Black hole na kumakain ng santo. Santo kasi nga Saint Ice. Tas sun, araw. Santo kasi black hole nga, 'di ba? Mga double meaning agad pinaulan na ni Raffian dito. Nalaro niya agad yung yung kay Saint Ice, patama rin kay JD. JD! Isang palasigaw na white JD! JD! Isang palasigaw na overhype para pagtakpan yung mga returns niyang support. Sa'yo hindi ako takot. Para makabenta, kailangan pang magsisigaw. Ano ka magbabalo? Pero sisiw lang to. At sinabong ka sa akin para lang matuto ka. Magbabalot, sisiw lang to. Tapos at sinabong ka sa akin para lang matuto ka. Matuto, learn. Tutunan ng leksyon, tapos matuto ka. Matuto ka kasi nga manok, nagre-reference siya ng mga dito. Yan, sisiw, sabong. Puro double meaning si Raffian dito. Okay, anyway. Pero totoo ba? Sabi ni Vitrum, dati ka daw rallyista na naging informant ng parak. New Axe Fine Fragrance Yun! Collection. Smell irresistibly sweet for longer. Balik natin yun. Mga wordplay, malulupit wordplay na Raffian Yung dalawa dito. ni Taurali akin para lang matusisiw lang to. Kabenta kay Bot. Sa'yo hype para pagtakpan yung mga returns niyang support. Sa'yo hindi ako takot. Para makabenta, kailangan pang magsisigaw. Ano ka magbabalo? Pero sisiw lang to. At sinabong ka sa akin para lang matuto ka. Okay, anyway. Pero totoo ba? Sabi ni Vitrum, dati ka daw rallyista na naging informant ng parak. Kayong dalawa ni Sir Deo, what the fuck? Adik na informant ng cops. Grabe ang kulit. Pare, you a snitch. Kaya pala kahina-hinala tong magbabalot kasi asset ng pulis. Kaya pala umaastang drug lord itong si Gago. Dahil mahuli sa sa tsamba. Pag naka-agord, mala El Chapo. Kasi protektado ng may tsapa. Kaya ba drug bars ang kanyang best asset? Dahil mga pulis sa drug war siya ang best asset. Ilan na ba na ikanta mong kapwa mo, adik? Tama ka na, Dok. Pag nasa harap ng pulis si Iho, parang lasing na tito, kinakanta niya, bawal na gamot, ang galing kumanta. Yo, brother, pwede ka na sa The Voice. Ako, Homelander, kung usapan The Voice, pwede ding Sentry pag nila. The Voice. Alam naman natin lahat yung The Voice, di ba? Tapos Homelander, pag sinabing The Voice. Yung The Voice series na naman yun. Tapos si Homelander, isa siya sa mga parang anti-hero siya dun Parang, basta parang Superman yung niya, malakas siya, lumilipad. Parang siya yung number 1 na dun, na hero, pero may pagka-kontrabida rin siya dun Ganon si Homelander. Ni-reference ni Raffian na siya yun, no? Okay, isa pa nga. Tama ka na, Dok. Pag nasa harap ng pulis si Iho, parang lasing na tito, kinakanta niya, bawal na gamot, ang galing kumanta. Yo, brother, pwede ka na sa The Voice. Ako, Homelander, kung usapan The Voice, pwede ding Sentry pag nila. Di niya alam yun, walang cable sa kanila Walang Gago, walang Amazon Prime sa Bataan, tanga. Galing kumanta. Yo, brother, pwede ka na sa The Voice. Ako hindi magaling kumanta, pero Homelander, kung usapan The Voice, pwede ding Sentry na nilamon ng Void. Ibang klase pagiging hayop, akala mo Zoids. Kaya boy, galingan mong kumanta hanggang yung boses mo mamaos. Alam kong bobo ka dahil binoto mo si Marcos. Ngayon mapapanood nyo na pagkamatay ng adik mala narcos. Ito'y endgame para sa pinalakas ng bato, parang sita. Pagka-snap sa'y nawala na pangalan niya, di ko natapos nung gumaga. Ganda ng delivery ni Raffian dito. Tuloy-tuloy, sunod-sunod din yung mga suntok.
As ano, ganda rin ng sulat, yung pagkakakonstruct niya, no? Konektado yung mula sa magbabalot, sisiw na reference hanggang sa mga naging yung asset ng police. Tuloy-tuloy lang magkakakonekta lahat eh. Yun, parang sinasabi niya, angle niya rito, snitch niya raw si JD. Ano ba yung huli niya sinabi? Yung pagka-snap, marami nang gumawa nun, or may mga gumawa na nun yung kay Thanos na reference, tsaka yung snap niya. Pero yung iba yung pagkakagamit dito ni Raffian. Yung hindi niya natapos yung pangalan ni JD. Isa pa. Apang lakas ng bato parang sita. Narka dahil binoto mo si Marcos. Yung pa, bobo pala JD, binoto mo si Marcos eh. PBM ka pala ah. Kang yung boses mo mamakos. Alam kong bobo ka dahil binoto mo si Marcos. Ngayon mapapanood nyo na pagkamatay ng adik mala Narcos. Ito'y endgame para sa pinalakas ng bato parang sita. Pagka-snap sa'y nawala na pangalan niya, di ko natapos nung gumaga. Yung pa, reference niya rin pala si Narcos pagkatas niyang sabihin si Marcos. No? Si Narcos, yun niya yung drug lord na namatay. May series din yun eh, Narcos eh. Puro series to ah, puro series yung mga reference dito ah. Itong gumagamit ng sabu! Itong gumagamit ng sabu! Ng pangmahirap na coke! Sasaksakin ng basag na bote ng RC. Sobrang natural, walang halong kemikal pa ni si Shanti. Gusto mo makulong? Gusto ko magpalaya, malagandi ang kamats mo si Martri. Sunod-sunod tong punch, wala mang chemical ali, magbablack ay to. Wala mang chemical ali, magbablack ay to gagi. Fuck JD, pag mata niya nag-double black, ito'y alak ni Johnny. Alak ni Johnny? Johnny Walker ba yun? Double black? Black? Ano yun? Di ko alam yung Black Label. Di ko alam yun. Isa pa, balik natin. Wala mang chemical ali, magbablack ay to gagi. Fuck JD, pag mata niya nag-double black, ito'y alak ni Johnny. Hanggang itago niya Di ko lang masyado alam yung double black. Just alak ni Johnny. Di kasi ako umiinom eh. na yung mata niya sa publiko na parang si... Hanggang itago niya na yung mata niya sa publiko na parang si Randy Babaero. Kinuha yung shades nung nasa crowd. Di ko alam kung planado yun ha, pero ayos din, nagamit yung props yung shades. Nakatago sa publiko parang si Randy. Si Randy yung artista, yung laging naka-shades. Kasi nga parang, hindi ko alam, kirat ba siya o ano. Pero yun. Hanggang itago niya na yung mata niya sa publiko na parang si... Hanggang itago niya na yung mata niya sa publiko na parang si Randy Babaero. Nag-battle rap para makapagpalaglag ng panty. Ako nag-battle rap para mahanay kalaluni, batas at balakid. Magkaiba tayo ng taas ng hangarin. Ngayon alam ko na kung ba't tinapat sa akin ni Arik. Dahil diamante ang batong di madudurog ng adik. Ganda nun. Ganda nun, Perd. Sinasabi rito na kinukumpara ni Rafi yung sarili niya kay JD na magkaiba raw sila ng ano, ng goal or magkaiba sila ng pinunta dyan. Kung ba't sila nandyan. Si JD parang pasikat lang daw, pang palaglag ng panty, papogi. Si Rafian para sa ano, sa skills, yun yung habol niya, may hanay kila Looney, kila Balakid, no? Tapos yung sinabi niya, yung diamante ang ginto na hindi kayang durugin ng adik pa yun. Ganda nun. Nakaano si Rafian dito, parang naka-battle mode siya dito, hindi naman tournament to ah. Pero nakaano talaga siya, pang isa buhay sulat niya rito. Kawawa si JD. So ba? As nangangari, ako nag-battle rap. Nag-battle rap para makapagpalaglag ng panty. Ako nag-battle rap para mahanay kalaluni, batas at balakid. Magkaiba tayo ng taas nangangarin. Ngayon alam ko na kung ba't tinapat sa akin ni Arik. Dahil diamante ang batong di madudurog ng adik. Sunod-sunod yung punch! Matindi pagkabaon! Kalami ni mo pat yun! At kung magaling ka mag-rebat, i-rebat mo lahat yun! Yeah! Lakas ng round 1 ni Rafian. Though medyo nag-overtime siya, 3 minutes 32 seconds compared dun sa 2 minutes lang halos ni JD. Lakas pa rin, mas malalalim yung sulat ni Rafian dito. Kumbaga mas mabibigat yung punches niya
compared kay JD na may halong comedy. Okay lang naman yun, pero yung kay Raffian kasi parang gusto niya talagang durugin dito si JD. Si JD parang ano lang eh, pang-promo lang talaga yung ano niya, yung mga sulat niya eh. So round 1 bigay ko to kay Raffian. Mas solid round 1 ni Raffian para sa akin. Kahit tanggalin mo yung pag-overtime niya eh, mas maganda pa rin yung round 1 niya eh. Pero ang ganda nung ender niya rito. Okay, round 1 Raffian, panoorin natin round 2. Nagpapapatay daw ako ng mga adik! Tarantado, tungaw ka! Kung nagpapapatay ako ng adik, ba't si Ever Industria buhay pa? Tsaka wala ng adik na MC! Nang snitch na naman! Tulad ng sabi ni Raffian, isa siyang snitch. Ini-snitch niya naman si JD, nang snitch na naman kay Emer Industria pa. Tsaka wala ng adik na MC! Lumipas na yung panahon! Hindi ko na kailangan ng porn, wala nang balakid sa akin ngayon! Tapos kumukuha ka pa ng ganyan, putang ina mo ka! Ako naman! Di ko na gagamitin ng palihim to! Ay, ayoko suotin, baka magdilim yung paningin ko! Nakagamit din ng prop si JD, no? Ganda rin ang pagkakaano niya ron. Ng pagkakaisip niya ron sa shades na props. Gumagamit ka pa ng salamin? Tarantado na wag ka! Hoy, yung mata mo hindi pantay, ano dating bulag ba? Tinira pa yung crowd. Hinira mo na nga lang yung shades. Tinira mo pa. Tarantado pagkabeke! Masyado kang paleche! Gumagamit sa salamin para makalamang sa lente! Tanga! Pag nag-arouse ka, o ay mag-reaction. Grabe ang cringy. Sobrang OA ng reaction para mga reaction video ni Cripply. Asa na yun? Isa pa yan, si Boy Tapik! Yung pants mo na sipsip, sana atakihin siya sa puso na may pakinabang yung patapik-tapik na sa dibdib! Ang lakas, tuloy-tuloy momentum dito ni JD. Ganda ng freestyle niya. Mag-iisang minuto, no? Parang puro freestyle lang eh. Parang hindi siya written eh. Tapos ang dami niyang nadadamay at the same time, may patama pa rin kay Raffian. Mga fans niya na sip-sip, ayan, si Boy Tapik. Atakiin sa puso, kakatapik sa dibdib. Si Cripply rin, nadamay, OA. Tapik ka sa dibdib! Tapik pa rin siya sa dibdib, tapik siya sa dibdib eh. One-dimensional na rapper, yan lang ang kaya mo, G! Habang ako kalat-kalat yung angle, ha! Trigonometry! Na naman, parang di mo alam kung mamamangha ka o matatawa ka dahil di naman ganun kabigat yung mga niya eh. Sabi mo kanina, grabe talaga. Pagkamama mo, wala kaming Amazon ang cable pero Amazon na asawa ko. Ganyan bang freestyle? Pag ako dumating, may sakit si Ari ko, biglang gumaling! Teacher na maere pa! Huwag ka masyado na... Wala na masyado na etc. Mamamatay ka sa klase para ma-shooting sa Amerika! Di mo magugustuhan, mararanasan mo na dagok. Mag-a-absent ako pero bala ko papasok. Mag-absent ako pero bala ko papasok. Bala sa baril, tas balak, plano. Balak ko papasok. Okay? Mag-a-absent sa Amerika! Di mo magugustuhan, mararanasan mo na dagok. Mag-a-absent ako pero bala ko papasok. Bala ko papasok! Ako magtuturo sa'yo ng lesson. Hahatiin ko yung section. Pagdating ko, di mo magugustuhan, parang bilang maghapong bukas yung aircon. Speaking of America, alam niyo yung KOTD tsaka URL? O biglang lumubog nung nag-sync. Parang di makakakonek.
dun siya nakalink. Pag nakakarinig ng malalakas na bara, happy days, basta madiin yung linya, copy paste. Pwede? Pero parang na-angle na to before kay Raffian yun, nang kumukuha nga siya ng mga linya dun sa KOTD o URL. Mga battle rap to sa ibang bansa. Canada, tsaka sa States. Yun. Then, copy paste. Madikit, copy paste. Okay. Tapos sasabihin mo yung mga rap typer, umaasa sa data. Normally, ikaw nga yung data mo tumatagos. Globally. Magnanakaw na rapper, kabisado na kita. Huwag ka dito magbida. Sobrang lakas ng data mo, nasasagap mo, pati linya ng iba. Man-duplicate, yun ang key niya. Magaling sa mimicry. Magnakaw sa international, ganun ba magbigay ng tipsy D? Tipsy din kasi yung sinabihan ni Looney dati na ng gagaya ng kumukuha or nagnanakaw ng mga linya sa ibang bansa. At pag-usapan naman natin yung ate mong pinasyota mo sa aso. Grabe yung compile. Ako kahit di ako aso, kaya ko siya kay dog style. Tapos habang kinakantot ko siya, pinubugbog kita. Pasensya na, may pagkamudi. Total, ganito gusto mo, magkaroon ka ng bayaw na bully. Wordplay. Bully. Bully yung aso, tas bully. Yung ginagawa ni JD ngayon kay Raffian, binubully siya. Yung, yung nagsimula to, dung laban ni Raffian tsaka Vitrum, no? Yung, yung inasar ni Vitrum, basta tinira ni Vitrum yung ate ni Raffian. Tapos nagrebat si Raffian na, about sa manliligaw ng ate niya, di na raw nila kailangan ng aso. Medyo nakalimutan ko na, pero ganun yun, doon nagsimula yun. Kaya every time na may laban si Raffian, nababanggit yung ate niya, tapos may bayaw siyang aso. Basta yung manliligaw ng ate niya about sa aso. Hindi ko alam kung doon nag-start yun pero doon ko lang siya narinig. Yun yung naalala ko, yung laban nila ni Vitrum yun. Pasensya na, may pagkamudi. Total, ganito gusto mo, magkaroon ka ng bayaw na bully. Dahil pasong uloy, pakiready mga troma, mamamasa kayo sa aso, 530 Santa Rosa! Ano gusto mo ng ugaling askal? Pues tatakpasin ko yung ulo mo, wala ka ng paggagamitan. Kaya ano pang silbi ng awards, wala ka ng pagsasabitan. Kada putok, patay agad kapag ka aking inuluhan. Pero paano may headshot, kanina pa kita pinugutan? Walang nakakita ng krimen kahit maghihiyaw ka. Di ba ikaw yung boses ng baras? Sige, magsisisigaw pa. Kada buka ng bibig, saksak sa lalamunan. Sige lang iyong ipilit. Nang boses ng baras, tuluyan nang ang manahimik. Sobrang bobo mong tanga ka! Galit Kala ko tapos na. galit ang manahimik. Sobrang bobo mong tanga ka! Galit na galit ka sa Lakers! Dapat isama mo sa hukay! Sobrang demonyo, pati si Lebron nilagyan niya ng sungay. Dapat sa'yo, maglagay na ng lubid. Kinabahan, tangina, napainom na ng tubig. Grabe yung freestyle ni JD, mga on the spot niya. Bilis niya mag-isip, no? Di ko alam, kanina niya pa sinulat yung about sa suot ni Raffian o sa merch ni Raffian, yung Lebron na may sungay. Tapos ito, ang ganda ng on the spot niya, yung pag-inom ng tubig. Kanina pa siya nag-freestyle dito sa round 2. Umpisa ang haba ng freestyle niya, tapos may konting mas marami pa siyang freestyle kaysa writtens eh. Ano? Siya, ako pa nauna, pero may unbashed ako! Hanggang bash ka lang tang-ina mo kung pre-package ako! May advantage. Isa pa. Ikaw na may advantage ako. Siya, ako pa nauna, pero may unbashed ako! Hanggang bash ka lang tang-ina mo kung pre-package ako! O bakit na yung pagigisiman ko? Huwag kang masyadong gago tang-ina mo! Ang dating pahawak-hawak na ng bangka, nakapagbarko na to! Okay, Alis, pare, bars lang to eh. Daming punchlines! Masak na yung dibdib! Ikaw na, pare.
Okay, round 2 ni JD. Mas nagustuhan ko to. Mas malakas round 2 niya kaysa sa round 1 niya. No? Ang lakas ng freestyle niya. Mas doon niya pa nga nakuha yung crowd sa pag-freestyle niya kaysa doon sa mga writtens niya. Ayun, solid din. Inaanggulo niya yung sa tawag dito? Sa atin ni Rafian. Yun, tapos yung sa shooting sa Amerika, yung balak ko papasok, yung classroom reference niya na yun. Tapos yung pagiging magnanakaw nga ng linya ni Rafian sa ibang bansa, yun yung mga angles ni JD dito. Tapos ano ba? Yung mga freestyle niya yung tumatak sa akin mas mas nakaka-impress kasi siya on the spot talaga Hindi siya written Kalata naman. Yung pag-inom pa lang ni Rafian ng tubig, nagawa niya agad ng Nagawa niya agad ng linya yun. So props kay JD sa magandang freestyle na yun, round 2. Tingnan muna natin yung round 2 ni Rafian. Pero mas malakas yung round 2 ni JD kesa sa round 1 niya. Kinabahan daw ako dahil uminom ako ng tubig. Di rin yan, bro. Uminom ako ng tubig kasi magti-triple H ako! Binugan yung nasa harapan Sa pool ng tubig, sa pool ng duray. Triple H. Sa mga hindi nakakaalam, Triple H, pag umi-entrance siya sa wrestling, no? Yung magdudura siya ng tubig, gaganon siya sa rope. Sasandal siya sa rope, tapos bubuga siya sa taas. It's all about the game. And I play it. Sa mga hindi nakakaalam or hindi nanonood ng wrestling. Yun nga, sinabi ni JD, mahilig din si Rafian sa wrestling So yun, nagamit niya dito. Balik natin yun. Di rin yan, bro. Uminom ako ng tubig kasi magti-triple H ako! Nabasa Walang nagawa Nabasa siya nasa harap Tanga! Sorry. Hello! Inira pa yung damit ko, Lebron daw na may sungay. Tanga, dehin solid. Pag winasa ko tong naka-denim, madedenim molis. Tapos, hindi niya daw pinatay si MR. Of course, bro! Ba't mo naman papatayin yung source mo? Ano? Ikaw lang magaling mag-rebat? Ang galing mag-rebat, ang galing mag-freestyle. Sarap saksakin ng balisong sa lalamunan ng madama pa ni Bugho. Tapos pag tumatagas na yung pula at di na siya makahinga, anong silbi ng galing mag-freestyle niya kung malulunod siya sa sarili niyang dugo? Mali ka ng napiling kalaro. Ba't ako, brother, why? Sinaksak ng balisong tumagaling mag-freestyle, pinakitaan pa mag-butterfly at least. Ganda nun. Ganda na naman nun. Balisong. Sa English yata, butterfly yung tawag dun sa balisong. Tapos yung swimming, freestyle. Double meaning na naman. Magaling nga mag-freestyle si JD. Pinatunayan niya naman sa round 2. Tapos freestyle, yung style ng pag-swimming. Tapos butterfly, yung balisong. Tapos yung butterfly, yung style din ng pag-swimming. Yung pag-ganon, yung balikat parap. Na, ganda rin. With actions din kasi si Rafian Tapos ang solid ng delivery niya. Umpisa pa lang to balik natin yung verse na yun. Mag-freestyle niya. Tapos pag tumatagas, sarap saksakin ng balisong sa lalamunan ng madama pa ni Bugho. Tapos pag tumatagas na yung pula at di na siya makahinga, anong silbi ng galing mag-freestyle niya kung malulunod siya sa sarili niyang dugo? Mali ka ng napiling kalaro. Ba't ako, brother, why? Sinaksak ng balisong tumagaling mag-freestyle, pinakitaan pa mag-butterfly at least. At least sa pagbabalik sa battle ay, di na lang freestyle. Alam mo na din yung butterfly. Kaso sa yung comeback stroke sa init kung di na alam ang Fahrenheit, iba't ibang swimming styles para lang makasurvive. Dahil alanganin to, mali ka nang napiling hamakin gambalain ay ako. Tinuruan ng iba't ibang paraan ng paglangoy. Boy, di mo pa rin kakayanin lalim ko dahil sobrang babaw nito nung ahon 13. Buong round 1 niyang tinira yung puwet ni J. King. Sumaluwag na daw dahil tinira siya sa oblo. Pag tumatai daw, di na kailangang umirin ng todo. Bobo, hindi ko to magets. Sobrang dark daw nung round niya. Malamang, umikot lang sa puwet. Tas nung guba 13, ang napili niyang
Angle bilang jingle. Nakita daw niya yung edits ni GL nung sabay silang jumingle. Ako hindi ako nagbabato, pero minsan umi-ednis. Nung round 1 niya naman, dinamay niya yung titi ni Kuya Dennis, o di ba? Round 1 niya, dinamay yung Kuya titi. Di ba? Tangina! Dinamay niya yung jingle. Yun ang napili niya na jingle. Kung di puwet, titi ng kalaban. Tanginang to. Nakita mo yung titi, paano ka ba umihi? Paganto. Ang masama daw nun si GL nasa likod mo. Aray ko! Aray ko! Okay. Pinupunto rito ni Rafian, yun nga, ang pangit ng mga napipiling angles ni JD. Kabastusan lang mga mababaw na angles panira ng kalaban. No? Hindi ko pa napanood yata yung laban ni JD tsaka ni J. King eh. Yung umikot yung buong round ni JD sa puwet ni J. King. Hindi ko pa yata papanood yun. Ganyang mga anggulo, tas kumakasigaw to, kala mo kung sinong henyo. Gusto lang palang pagdikitin yung puwet at titi ng kalaban, tanga kakasama mo yan kay Deo. Nagiging bakla kayo pareho, pero yung tandem ni JD at Sir Deo, ang ganda ng branding. Isipin nyo, isang drug lord, tas isang drag queen. Bagay na bagay silang mag-partner. Isang pang drag race, tas isang drag runner, pero pagdating sa rap battle, wag pareho. Mga beginner tumugma. Boss, wag mong itapat sa akin si Deo. Ang gusto ko sak maestro. Hindi teacher na tsumuchup kahit magtulong pagdura. Sa ospital today, direkta. Habang si JD naghihingalo, yung tropa niyang bakla walang malay, nakabulagta dun sa bangketa. Huli niyang maririnig na tunog ay ambulansyang nagwawang-wang. Takang-taka si Repa. San daw galing yung wang-wang? Ay patay na yung tropa niyang sirena. Dat mawala. Ganda nun. Drug lord, drug queen, drug race, drug runner. Tapos yung sirena tsaka wang-wang. Lahat magkakakonekta. Medyo humaba na ng konti yung setup ni Rafian. Pero ang ganda ng naging punchline niya ron. Wang-wang tas sirena, no? Sirena rin kasi, ano rin siya eh. Yung kanta ni Glock 9 or yung tawag sa mga bading din eh, no? Yun. Okay, ambulansyang nagwawang-wang, takang-taka si Repa. San daw galing yung wang-wang? Ay patay na yung tropa niyang sirena. Dat mawala na sa eksena. Kayo ay malaking abala. Sabi ni GL, wala daw laman niyang ulo mo. Ngayon meron ng bala, sabog na parang isa ding na ganja. Putok mga ugat sa ulo. Isabel Granada, tagal niya na. Bakit? Sunod-sunod eh. Teka lang, Isabel Granada, tagal mo na dito. Pero magpausok ng puti pa din sandata. Ako sa flip-top bagito. Pero galawang batikan, kaya paanong bago nga ba? Sobrang batikan pag ako nagpausok ng puti. Baka may bagong santo baba. Vatican. Yun yung Santo Papa. Kasi nga, di ba, pag may Pope, ina-announce na bagong Pope, parang nagpapalabas ng puting usok sa Vatican. Habemus Papam. Yun yata yung sinasabi nila pag may bago ng Pope. Tapos pag itim na usok yata, parang wala pang napagde-decide na Pope. Medyo hindi ako sure Pero yun. Gandang reference. Double meaning na naman. Vatican tsaka Vatican. Ang batikan, kaya paan usok ng puti pa din. Isabel Granada, tagal mo na dito. Pero magpausok ng puti pa din sandata. Ako sa flip-top bagito. Pero galawang batikan, kaya paanong bago nga ba? Sobrang batikan pag ako nagpausok ng puti. Baka may bagong santo papa. May bagong santo papa. Mas magaling pang mag-rap sa'yo si Santa. Pero ngayong present, ang regalo ni Ari kay ako. Dahil yung mga idolo niyong old at current gods nagpahinga. Yung mga gods, wala sila. Kaya ang main event niyo, bobo. Madudurog lang, boss. Pero tandaan niyong mas malakas ang demonyo pag natutulog ang Diyos. Wala akong pake kahit bumata ka, boss. Sapat na yung isang kasa para sa nakakasang dos sa aking round to top. Okay, round 2 ni Rafian. Ganun pa rin, same intensity nung sa round 1 niya. Medyo mahaba lang talaga yung rounds ni Rafian dito. No? Parang umabot na siya ng 4 minutes. Pero ang bibigat na naman ng binitawan niya. Ang maganda rin kasi kay Rafian yung delivery niya eh. Solid, parang Zaki. Ang diin ng mga salita niya. Yun lang,
meron siya mga setup na talagang talagang wala masyadong reaction. Pero babawiin niya lahat sa punchline. Ganun yung napapakinggan ko kay Raffian. Ang lakas ng punchline niya. Lagi. Parang tahimik lang sa setup, tapos biglang lalagyan niya ng mga double meaning, tapos yung punchline niya, solid. Yung pala yun. Ganun. Gusto ko rin yun, yung Vatican, tapos yung Santo Papa. Ano pa ba? Yun, tinira niya yung angle niya rito, yung mga weak shit angles ni JD. Doon niya sinimulan, no? Tapos yun na, sunod-sunod na yung mga punches. Para sa akin, tabla tong round 2. Siguro dahil overtime din masyado si Raffian, tapos si JD naman, nakaka-impress yung mga freestyle na binitawan niya. Kumbaga, doon nakabawi si JD. Pero dahil nga, ang bibigat pa rin ng binitawan ni Raffian dito, tabla lang sa akin para yung round 2. Pero, tutusin, parang lamang pa si JD ng konti rito eh. Pero yun yung tabla sa round 2. Round 1 Raffian, tabla round 2. Panoorin natin round 3. Hoy! Pag nakita ko nakandusay si Deo, tumayo ka dyan, aliw ka! Anong wang-wang? Buwang-buwang, baliw ka! Tapos natutulog ang Diyos? Huwag ka masyadong halang! Ang natutulog ang Diyos, gago, kagigising ko lang! Kasi itong tanginan itong tanga to, sinasabay yung mga punchline mo, gago. Akala mo mahusay? Sumasabay ka sa kanya, sige sabayan mo siya sa hukay! Apat na crowd na dinamay ni JD dito. MR Industria, itong naka-shades, si Boy Tapik, tas itong pinaliguan ni Raffian ng tubig. Eto, nag-freestyle pa rin si JD, pero ang may mga dating yung rebat niya eh. Solid din eh. Husay! Kasi itong tanginan itong tanga to, sinasabay yung mga punchline mo, gago. Akala mo mahusay? Sumasabay ka sa kanya, sige sabayan mo siya sa hukay! Pare! Na! Isipin niyo kung ako nahuli, mananalo ba to? Sobrang haba sa time limit. Parang sarilo, matakaw to. Kaya lumalabang ka sa exposure, may spotlight na aagaw mo. Haba ng time limit, daming gimmick, sige lang, ihataw bro. Kahit umabot ang 24 hours, total bilang na araw mo. Sineset kami dati sa ibang liga, pero tinanggihan ko to. Gusto mo na sunugan o impyerno ilalapit ko sa'yo? Sunod ka na, tutumba ka harap-harapan na boy. Tusok pa nga, dukot mata, harang-harangan taboy. Uubra ka, tumpok ka na, maang-maangan man hoy. Lubog ka na, sunog ka pa, dagat-dagatang apoy. Lunod ka na, sunog ka pa, dagat-dagatang apoy. Ganda. Boy, tusok pa nga, dukot mata, harang-harangan taboy. Uubra ka, tumpok ka na, maang-maangan man hoy. Lubog ka na, sunog ka pa, dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy! Dagat-dagatang apoy! Nakalimutan ko, gago. Sobrang init ng impyerno, pati yung flow ko napaso. Dagatang apoy. Sa akin ka magtatapos parang college grad! Itong taga-Rizal mapapiring squad, ano? Punch per punch! Sige lang, wala ayawan! Punches ko sa'y tama! Tapos pakyawan! Ang kulit eh. Punches ko Saitama. Si One Punch Man yun. Si Saitama. Yung anime na kalbo na OP o overpowered. Yung winawanit niya lang yung mga kalaban niya. Tapos pakyawan, no? Ang sakit nun. Punches ko Saitama! Tapos pakyawan! Kaliwat ka ng shot, bagsak sa JD. Left, right, tang ina ay rocket baby. My rhyme was crazy, sa'yo pang lazy. Sa akin pumupunto sa crunch time ha, McReady. Parang kalaban mo si Eminem na pinaso si Hailey. Kaya lately, may expert ka na when I load. Makikita nyo itong mangingitim sa screen, ganun ka dark mode. Sasakpangin kahit marap yan. Delivery ko, hindi normal, parang cesarean. Kaya rap yan, sa akin lugi nga yan. Dahil itong inuunggoy nyo, nag-super saiyan! Nagpakulay yata ng buhok si JD para magamit niya yung super saiyan na na punchline eh. Pero ang ganda rin mga references ni JD. Sunod-sunod yung Crunch Time, McGrady si T-Mac, star player dati ng Houston Rockets. Yung
pumasok sa crunch time kasi nga meron siyang sikat na 13 points in 35 seconds ba yun? Yun. Tapos ano pa ba yung sumunod doon na sinabi niya? Aryan! Sakpang kita nyo itong mangingitim sa screen, ganun ka dark mode. Parang kalaban mo si Eminem na binasto si Hailey! Kalaban mo si Eminem. Binasto si Hailey. Hailey, anak ni Eminem yun. Parang, ano siya, ganun yung nangyari dati sa, beef ni Eminem tsaka ni Machine Gun Kelly or MGK. Ninira yata ni MGK yung anak ni Eminem kaya nagkaroon sila ng mga diss track sa isa't isa. So, ganun. Yung may reference ni JD dito. Crunch Time, McGrady, Eminem, Hailey. Kaya lately, may expert ka na when I load. Makikita nyo itong mangingitim sa screen, ganun ka dark mode. Sasakpangin kahit marap yan. Delivery ko, hindi normal, parang si Sarian. Kaya rap yan, sa akin lugi nga yan. Dahil itong inuunggoy nyo, nag-super saiyan! Nag-super saiyan! Nag-super saiyan! Puta na, kailangan ko si Freeze na. Ito na yung paghihiganti ko! Nemesis, babalik kita sa pinanggalingan mo! Genesis! Baka kalugar mo magsisisi na pinaabot ka sa dulo. Katakot-takot yung insulto. Dahil kung ikaw yung pinadala ng baras, ako yung sundo mo. Welcome back, pre. Nakarinig kayo ng mga freestyle naman na pre, pare. Okay, ganda. Medyo bitin lang talaga. 2 minutes sakto lang din ulit si JD rito sa sa round 3 niya, 2 minutes 20 seconds. Yun, freestyle. Ganda mag-freestyle ni JD. Ang bilis niya mag-isip. Tapos yung mga multis niya, ganda rin ang mga multis niya. Yung ano lang talaga, yung mga references niya lang. Hindi lang ganun kalalalim or ano. Siguro sinasadya niya rin na parang babawan para yung gets ng lahat. Delivery ko normal parang si Sarian. Hindi siya parang narinig na siya before eh. So yun yung mga yung references niya. Yung parang issue lang sa mga lines niya. Pero yun, mas pinakagusto ko round ni JD rito yung round 2 niya. Yung mahabang freestyle na solid. Yung ganda rin ng momentum niya ron. Panoorin muna natin yung round 3 ni Raffian. Siya daw yung sundo ko. Nagjo-joke ka ba? Di ba magaling to mag-freestyle pero napansin nyo, nagjo-joke na siya. Yeah. Kinakabahan. Kaya kabahan ka, pre? Masakit talaga yan, pre. Ganyan talaga yan. 2024 na imbitahan si Romano sa Taiwan. At dahil naawa siya dyan, isinama siya. Kaso kahit saan makarating, yung ugaling pang squatting ang dinadala. Sobrang pangit ng ugali si Romano, gusto na siyang sapakin, ibalandra pa. Pikon na pikon siya kay Gago, lalo na yung TF ni Manda, inistapa niya, real shit. Gusto na siyang sapakin ni Mano. At di yun anggulong nabuo lang. Si Mano gusto sa kanyang magmano, gusto siyang mano-manong manuuhan. Sobrang na-stress siya dyan. 2025 na ospital. At alam na natin ang nangyari after mga man. Pero 1 taon bago malaman yung sakit niya, nakasama niya na pala yung cancer sa Taiwan. Dapat lang mamatay yan. Handang taluhin yung tropa para sa pandroga nitong retarded. Itong laging palu sa bato, paluin ang bato hanggang mabasag yung bungo nitong crackhead. Wala akong pake, kahit palong-palo ka, JD. Hindi ko titigilan tong palong-palo hanggang mamatay sa palo parang biktima ng hazing. Kaso pag pinatay ko tong palo, baka magalit nanay ko. Ma, wag kang kumontra. Pagdasal mo na lang na protektahan din ako nila Tito Vic and Joey. Ngayon papatayin ko tong paloma. Katawan ng adik sa... Solid yun. Lakas. Last nung na naman dito ni Raffian, sulat niya. Inumpisa niya ng kwento, Yung parang mapapaisip ka talaga, totoo ba o hindi? Yung inistapa niya yung TF ni Manda ba yun? Tapos yun, yung nilaro niya yung mano-mano, pangalan ni Romano, tas yung mano po, tas yung mano-manong manoohan. Ganda rin nun. Tapos yung dito naman yung sa palo naman, nilaro niya rin yung iba't ibang meaning. Same word, iba't ibang meaning. Ang naririnig ko lagi parang madalas gumawa ng Sisinyo eh. Nagawa yun ni Raffian dito. Tapos hindi pilit. Ang ganda na ano niya sa storya niya, sa kwento niya. Ang bigat din nung yung kay Romano. Nakasama niya na pala yung cancer sa Taiwan. Cancer nga si JD. Si Romano yung namatay dahil sa cancer. Rapper na namatay sa cancer. Solid din yun. Ganda ng mga dito ni Raffian. Sulat niya. Balik natin ng konti.
Palo hanggang mamatay sa palo, parang biktima ng hazing. Kaso pag pinatay ko tong palo, baka magalit nanay ko. Ma, wag kang kumontra. Pagdasal mo na lang na protektahan din ako nila Tito Vic and Joey. Ngayon papatayin ko tong palo, ma. Katawan ng Yun pa, palo, Tito Vic and Joey, tapos papatayin tong palo, ma. Palo, yun yan, palong-palo ka na. Tapos si Paloma, Pepsi Paloma, yung nalilink sa kay Tito Vic and Joey, na ano, na parang sila yung reason kung ba't namatay yun si Pepsi Paloma before. Ganda. adik sa drugs na protektahan din ako nila Tito Vic and Joey. Ngayon papatayin ko tong Paloma. Katawan ng adik sa drugs. Pamilya niya magda-drugs, Polarium, bangkay ni Tropa. Tong bitch para magka-power, kailangan pang kumonekta sa source parang si Volta. Kung may utak ng AI, laban sa singkorni ni AI. AI de las alas lang ang puta, kosa! Si Looney, sak balakid na pagbibintang ang adik pero alam mong matalino. Ito, proud pero umaalingasaw yung pagkabobo. Ano bang ginagamit nito dito? Shabu pa ba man? Baka tawas lang yan kasi halata mong B.O.B.O. silang dalawa ni Deo. B.O.B.O. Body odor. Tapos B.O.B.O. Bobo. Yun. Yan, nag-gets nyo na naman yun eh. Gamit nito dito. Shabu pa ba man? Baka tawas lang yan kasi halata mong B.O.B.O. silang dalawa ni Deo. Sa bangkang yari, sa palaray, sabay Silang dalawa ni Deo. Deo, deodorant. Tsaka Sir Deo. sa bangkang yari, sa palaray, sabay naglalakbay malayo. Ngunit kahit pa nasa bangkay, kapag nabangkay, bangkay kapag yumao dita, yung magkalibel. Paa mo lang magpapantay dyan, gago. Ang kaso, pupugutan siya ng ulo. Mga putol niyang braso, papalamon sa mga gutom na aso. Kaya-kayang dibdibin ng dibdib niya itong mabigat na maso. Parang panahon ni Duterte, brutal mang patayin tong adik dahil utos ng presidente. Wala akong kaso. Boss, sinunod ko yung utos. Brutal kong pinatay si D. Kaso sobrang brutal, baka yung presidente patawag na ng ICC, but IDC. Tama lang mamatay dahil yung ugali niya ay grabe na. Pero di natin malilimutan tong adik na to. Pangalan niya nakaukit na sa bato dun sa lapida. Ikaw lang pinatrabaho. Job pa lang to parang kay Mashiba. Dahil sa sobrang pagpapagulong nasira kanyang makina. Ngayon walang pag-usad yung karera, nadyajahin na. Paano aandar kung nakakalso yung bato sa pagbiyahe niya? Tangina! Ganda, sunod-sunod yung ano ni Rafian dito, solid. Yung kay Duterte, yung mga nakakaligtas nga na pumapatay sa adik, no? Yung utos ng presidente, nakakaligtas. Kasi nga, utos siya ng presidente, pinapatay yung mga adik. Tapos pinatawag, sobrang brutal, pinatawag siya ng ICC, pero IDC, I don't care. Tapos yung, ano ba yung una niyang sinabi, yung about sa painting, yung pag-drug sa spolarium, ganun kasi yung spolarium, yung parang may hinahatak eh, yung painting. Ganda. Pinapatay niya talaga dito si JD or yung addict. Yung pinoportray dito ni Rafian. Balik nga natin ng konti. Sira kanyang makina. Ngayon walang pag-usad yung karera, nadyajahin na. Paano aandar kung nakakalso yung bato sa pagbiyahe niya? Tangina! Dat ginaya mo si Fonger dahil tinanggap mo kanyang offer, Jay! Dito na flamethrower! Pero bali-balik ta rin man itong magaling magpagulong iwan. Ngayon ako na nag-overtake dito sa takeover at sa mga MC'ng gustong gumaya sa kanya. Si Arik pakiusapan. Kung gusto nyo ding mamatay sa aking kamay itong adik, pakitularan ako si Rafian. Pinadala ng baras! Ganda rin na naman ang ender niya doon. Nasa takeover, yun yata yung venue nila. Takeover sa Katipunan. Overtake, takeover, tapos nag-ano na siya, no? Nang binalaan niya na yung mga susunod na gustong lumaban sa kanya. Yun, tularan daw yung adik. Ganda ng ano, round 3 ni Rafian. Para sa akin, Rafian tong round 3 compared sa round 3 ni JD. Ayun, lakas. Parang tuloy-tuloy yung ano rin ni Rafian eh. Momentum niya. Dati siya yung gusto kong manalo nung isa buhay nung sumali siya eh. Kaso nalaglag siya. Nilaglag siya ni Slackwan. Tapos yun, tapos after nun, lumaban siya kay Saint Ice. Tapos ito, try yata yung second battle niya after nung isa buhay run niya. Lakas, tuloy-tuloy yung ano niya. Mukhang naghahanda or nagpapainit siya para baka sasali yata ulit nung isa buhay. Sana sumali ulit. Pero para sa akin itong laban na to kay Rafian to, di naman siya tournament. Pero yung sulat ni Rafian pang ano eh. Pang isa buhay talaga eh. Pinatay niya ng
solid si JD. Pero malakas din si JD, ang ganda na laban, walang tapon sa mga binitawan niya. Yun, solid to. Sana magtuloy-tuloy pa yung mga review natin, guys. Try ko pa mag-battle review, tapos mag-upload. Pero yun, nod lang kayo. Salamat sa suporta. Let's go! Bye-bye!